Yung mga ka-team, guys, welcome back sa atong channel Team Kapitos. Murag magsulo jud ko ron, sulo ko kaon ron kay nabitin tas oras kay ingat ko dito sa ubos. Murag putay mga Ricardo laging da di man tayo dito puso na ay blantiyong upo apoy sikwa napoy ganas talbos muntay utano na ako ganina so man lagi mga kwan may mga Ricardo ang nagkuha na ako kakong kwan na kuha na lang kong talbos o ganas o kanang sikwa walay akong gilapuhaan butangan og gibutangan na to kuan lang di man din nasalin diri usa ka buok sibuyas nya magic sarap bitsin gamay asinan ya nabutay suka pinaratan suka asin mula ni atong tuslo-tusloan guys kay murag oras alas 11:50 na ting paniudto na gyud murag bitin na jud mag luto pa dito sa ubos niartas tong area sugod na tagkaon kay murag gigutom na jud gutom na Team Kapitos ana lumi arbas dukot humot kayong dukot oh humot kayong dukot ikan kaunon og sinangag ba guma ngayon sila guys talbos ko no pampadugang sa dugo balance sa jud ni guys kay ang sikwa ko na pod pangontra sa high blood balance ra mayo kayo suka tuslo na to magkukuhag sila ganyan alam itong hanghang karang magpanghingos pagtag hinakmay magkukuhag sila ganyan so pasensya na mga ka-team na kapag na hindi nag-inusara ko karon kay malagi to nakuwang nas oras kuwang nas panahon busy po ko dire hindi naman tagli responsibilidad lagi kay guardia man ta lisod po doon ka biyahan itong pwesto abandon ta na yung ato diskarte na lang gahapon medyo lingaw to kaya nagsinupsupay may suso nag tulips may di basta-basta amang kalips tulips gahapon kaya dili tao suso lulingaw unta taron ito po ko dos ubos kay maluto man tong kuan mga gulay adto parehas man lagi na trabaho busy pod magid maluto ang tong gulay ron set out ko diha sa tanang mga gwardiya mahirap maging isang gwardiya alam niyo ba mga ka-team mga kapag-9 Hindi po basta-basta yung isang gwardiya.
Ang hirap ng gwardiya. Lahat pakisamahan mo, lahat makisama ka. Saka isa pa, alam niyo kung bakit mahirap. Sabi ko mahirap. Pag may mawala sa pwesto mo, kasalanan mo. Bayad ka pa kung may swerte. Kahit hindi mo ginagawa, kahit hindi mo alam, kasalanan mo. Kahit may nagnakaw dyan, kasalanan mo. Kahit nakawan ng ano to, ang kasamahan mo, kasalanan mo pa rin. Lahat ng kasalanan nasa gwardiya. Wala sa empleyado. Kasi nga ikaw ang gwardiya, lahat sinisisi ka na. Kasi nangyari yan nung doon pa ako sa Manila. Hirap. Lalo na pag hospital ang bantayan mo. Nako. Maagang maaga pa lang, puro mura na yung aabutin mo doon. Sa totoo yan. Alam kong mapanood to sa mga kasamahan ko dati sa ospital. Nasanay na kami. Agang-aga pa lang, putang ina ka, gago kang gwardiya ka. Ganun na yun sa ano. Pag mamamatay yung pasyente ko, putang ina ka, papatayin din kita. Ganun. Ganyan kahirap ang gwardiya. Kapag hindi ka sanay sa mga ganyan, talaga hindi mo masuntok mabaril mo kaya ganun kahirap. Lalo pa pag may nakawan, siyempre sa gabi kung gwardiya ka, may nagwardya din sa'yo yung mga magnanakaw. Ikaw lang binabantayan, gwardiya lang binabantayan sa mga magnanakaw. Kamali ka lang pag nakita ng mga magnanakaw na bising-bising ka, nagkamali ka sa pwesto diyan sa ano mo, sigurado yari ka na. Kasi yung magnanakaw, kung tutuusin, mas marunong pa kaysa gwardiya. Depende rin sa area. Pag sa mga area ng mga ayun na mga ka-team. Hello mga ka-team, kapitos. Kakatapos lang natin kumain. Ito ang isi-share ko sa inyo. Sabi ko kanina, mahirap talaga yung gwardiya. Akala nila madali lang. Mahirap yung gwardiya kasi minsan kasi kapag nagkasala tayo, inaamin naman natin, hindi naman tayo kompleto, hindi tayo perfecto. Isang araw kasi nung nasa Manila pa ako, nasa hospital ako na ka-duty, saka yung area ko nasa parking ako nun. Umaga yun, maaga. May isang sasakyan ng doktor na ipapalipat dun sa bandang rampa. Yun, andyan na yung doktor, inassist ko siya para makapasok dun sa slot na lilipatan niya. Nung paatras na siya, ay inassist ko na paatras, okay naman siya. Tapos akala siguro niya paatras na kasi yung doktor na yun 24 oras na halatang halata na wala talagang tulog at saka parang puyat na puyat talaga. Nagkamali siya, abante pala. Nung pagbitaw niya, ayun, bumunggo, nakaabante. Nagulat ako, muntik pa ako matamaan nun. Talon ako nun muntik ako matamaan nun. Nabunggo. Ang problema nun, ang nabunggo niya, sasakyan pa ng admin. Yun talaga nabunggo niya.
Pero inamin naman ng doktor, sabi niya, guard, pasensya na, ganun siya. Nagkamali ako. Paano to, Dok? Anong gagawin nito? Admin pa naman to. Kaya tumawag ako dun sa taas na yan ang nangyari. Pero sabi ko na nga, inamin na ng doktor na siya ang nagkamali. Nagpasensya pa nga siya eh. Pero sinong may kasalanan? Gwardiya. Gwardiya pa rin ang may kasalanan. Kaya yun nga sabi ko sa inyo, mahirap ang gwardiya. Gwardiya ang sinisisi nun, ako ang sinisisi dun. Kahit hindi ako nagmaniho nun ha. Hindi ako nag-drive nun. Nagbayad kami dun. Mas malaki yung nabayad ko. Kasi sa awa na siguro ng mga kasamahan ko at saka sa YC ko, wala naman akong kasalanan talaga dun kung tutuusin. Nag-a-assist lang ako. Tama naman yung pag-assist ko. Pinagbayad kami nun. Ayun, nagbayad kasi parang ayaw ko na rin para mawala na yung mga issue. Kung ganun gusto, bayaran na lang kasi ayaw ko matanggal sa trabaho. Kapag ayaw magbayad, tatanggalin siya. Ganun lang eh. Kaya nagbayad na lang. Wala namang problema sa akin yun. Ganun talaga. Ayun. Susunod, ganun din. Umuwi ako ng probinsya, nagbakasyon ako dito sa probinsya. Tapos pagbalik ko dun sa Maynila, unang araw ko dun, nung pagbalik ko galing probinsya, unang pasok ko, ayun, inassist ko yung driver ng hospital mismo. Ang denied niya, yung dating nabangga, yung denied niya. Ayun, nung napasok na sa slot, ayun, sabi ko sa driver, okay na boss. Okay na, bumaba na yung driver. Kasi okay na eh. Kaya umalis na ako kasi tama na eh. Nag-assist naman ako sa iba kasi dami pang nakapila eh. Umaga din yun eh. Dami pang nakapila doon. Inassist ko na naman yung iba. Sus, biglang dinadriver niya. Kasi hindi pa siya nakontinto siguro sa parada. Umakyat uli, nag-drive, inatras. Nung pag-atras, nabunggo sa bisikleta. Ngayon tumama naman doon sa likuran. Nagulat nga ako, hindi ko yun alam eh. Ang nagsabi na lang sa akin yung kasama ko kasi nakita niya. Kasi nag-assist na ako sa iba eh. Ang nangyari nun, sino may kasalanan? Gwardiya pa rin. Ito pa rin na may kasalanan. Ako pa rin may kasalanan. Ganun yung gwardiya. Lahat ng kasalanan parang nasa gwardiya na. Pag magwa-gwardiya ka, ganun kahirap yung gwardiya. Ang nangyari nun, bayad na naman si gwardiya. Totoo to. Kahit mapanood nila to, totoo to. Bayad na naman si gwardiya. Kasi naawa na naman sila ulit. Kasi wala nga talaga akong kasalanan doon. Nakipaghati na naman. Naghati-hati na naman kami. Bayad. Pero mas malaki din sa akin. Nabayaran ko. Ganun talaga. At saka inamin naman ng driver na kulit ko talaga. Tapos na nga. Umakyat pa ako. Bakit na ganun? Umakyat pa ako na dinadrivean ko ulit. Nabangga tuloy. Yung kunti lang nang liit lang ng biak nun, pero biak talaga yung niya, yung tail light cover lang naman. Pero nagkahalaga ng 40 plus, parang 42 yata kung hindi ako nagkamali. At saka sabi kung hindi daw mabayaran namin, kalahati na lang, sabi ng may-ari. Kalahati, 20. Mayroong 35 yun ang sabi niya. 35. Kung hindi daw kaya namin yung 35,
magbayad doon, sa kanya na lang daw yung 15, amin yung 20. Yan, binayaran namin, pinaghati-hati na naman namin. Yan, talagang mahirap ang gwardiya. Saka isa pa, pagka ma-assign kayo sa mga crowded na mga ano dyan, mga ka-5'9", dapat talaga pakumbaba ka muna. Pakumbaba ka lang, kasi nga hindi mo alam yung iba't ibang ugali dyan, sa mga iba't ibang tao dyan na makasalubong mo, makikita mo iba't ibang ugali niyan. Hindi pare-parehas yung ugali niyan. Kapag pride ka din, o kaya pag mataas ka din, kung may magmura sa'yo, murahin mo din, ayari ka ngayon. Yun, sa entrance pa lang, umagang umaga, pagdating mo doon, pag mayroon ng mga mainit ang ulo doon na may pasyente kapag pinapatupad ng admin, talagang sinusunod namin. Kami, tayong mapapagalitan kasi sabihan ka pa naman ng tangina mo, pag may mangyari sa pasyente ko, papatayin kita, tangina ka, gago ka, gordya ka, ganun. Kapag mahina yung ano mo, talagang kung di ka makasampal dun, makasuntok, makabaril pa. Kasi balik-balikan ka ng mura dun ganun kahirap yung gwardiya. Saka minsan din mayroon naman mga empleyado o kaya mabait naman, yung iba hindi mo rin maintindihan. Hindi mo rin maintindihan yung ugali talaga ng iba. Kasi isi-share ko naman to sa inyo. Doon din to, nangyari pa rin sa akin to. So umaga, nasa parking pa rin ako. Nung napuno na yung parada doon sa taas, sinarado ko yung gate para wala na makapasok. May isang dumating, doktora. Head siya ng laboratory. Head siya. Dumating. Tsaka yung SIC namin doon sa baba, kasi doon din siya na yung nagbabantay din siya doon. Dumating doon yung doktor. Sabi ng SIC namin, sumalodo pa, "Dok, magandang umaga po. Pasensya na, Dok, puno na sabi ng SIC namin. Sagot pa naman ng doktor, "Putangin na nyo, mga gago kayo, mga inutil. Ilang araw ako hindi nakapasok ng hotel sa inyo, mga bullshit." Grabe, yumayan yung boses ng doktor. Andyan ako sa may bandang taas, nasa likuran ng SIC. Doon lang ako banda sa taas. Ayun na, grabe, yumayanig yung boses. Minura siya ulit. Sabi ng SIC ko, "Dok, huwag ka naman ganyan, Dok. Ba't ka magmura?" "Wala akong pakialam, mga gago kayo." Sabi ng doktor. Dok, umakyat na ako. Sablay to. Ayun, sumagot yung narinig ko, sumagot yung SIC namin. Kasi sinabihan siya na, "Tangina ka." Sagutin din ng SIC namin, "Tangina ka rin." "Gago ka." Sabi. Sagutin din ng SIC, "Gago ka rin." Pero yun, talagang nainis na yung binalik-balikan siya ng puro sigaw na mura naiinis na yung namin. Tawa ko rin. Pero nakapasok talaga yun. Yan, itutuloy natin. Nung nakapasok siya, kasi pinapapasok na lang yun nakapasok siya, ando na naman sa taas, doon na naman sa akin, naghahasik ng lagi. Pagdating doon, grabe, mura agad. "Takina ka, takina nyo, mga inutil, mga gago." Sabi ng ganun, grabe yung bunganga nito. Hindi mo mapigilan, yumayanig pa. Okay lang kung nagmumura na mahina lang, grabe, yumayanig pa yung boses.
Daming nanonood nun, mga empleyado nanonood nun, nakikinig. Eh, wala lang ako kasi narinig ko na doon yun sa baba eh. At mumuna na yun doon. Wala lang sa atin. Sabi ko, Dok, pasensya na Dok, mga ganun, talagang sumusunod lang kami sa pinapatupad sa kakataas. Mumura na namang ulit. Walang kayong hiya, mga gako, hindi ako nakapasok, mga inutil kayo. Sabi ng ganun. Kang ina ka, sabi ko. Sumagot na rin ako, sabi ko, Dok, wag naman ganyan Dok, nire-respeto kita bilang isang doktor. Alam ko may natapos ka, may natapos din ako Dok, professional din ako, magkaiba lang tayo, kaya wag mo akong murahin, hindi naman kita minumura eh. Doon bumaba doon sa info na naman, doon na naman doon na naman nagwawala. Yan hindi ko na alam din. Ganun talaga, parang hindi mo maintindihan yung ugali, yung iba. Yung iba okay naman. Okay naman yung iba. Kaya wala din akong masabi sa iba. Shout out dyan kay Andy Andy Diluna. Driver ni napakabait na doktor si Doc Nino. Mabait na doktor yun. Yan nag-oopera sa akin sa likod ko. Doc, maraming salamat Doc. Doc Nino Isabedra. Maraming salamat sa iyo. Ganyan kahirap ng God. Minumura ka. Pag may nawawala kahit hindi mo alam, basta nasa area mo, gwardyang may kasalanan. Kahit hindi ka dyan naka-duty, kasama kayo sa may kasalanan dyan. Ganyan kahirap ng gwardya. Tapos gaganon nila lang na gwardya ka lang, sabihan ng iba. Gwardya ka lang daw. Kaya kapag mahina ka, kung damdamin mo yung mga sinasabi na hindi mo pa kabisado, yung iba talagang init yung ulo mo. Kaya sa mga na-assign dyan, mga ka-5-9 na-assign sa mga crowded na lugar, mga crowded na mga opisina o mga daming tao dyan, ang maganda talaga na pakumbaba tayo, kasi hindi sa pagmamayabang. Dami ding doon, daming ganyan talaga, masungit kasama na doon. Pero kapag nakausap ko, hindi sa pagmamayabang talaga, nakausap ko, pakumbaba ako muna. Mahinahon lang na pagka yung boses natin, mahinahon lang. Dok, magandang umaga po, ganon. Maganda naman yung tono niya, okay. Oo. Pero alam ko na ganon yun. Pero pag iba naman bakit daw taas ng busa, sungit, tapos pero sa akin wala lang, tawanan ko lang yan. Mag-smile ka lang kahit pangit ka. Kahit pangit ako, smile lang. Kahit pangit yung smile. Okay lang yun sa akin eh. Ganun na eh. Hindi na mababago yun eh. Oo. Pero masaya naman. Minsan may masaya. Kaya pakumbaba tayo. Pakumbaba ka muna bago ka magpataas. Kasi pag sa tono mo pa lang, sa bungad mo pa lang na mahinahon na yung boses mo, yan, hindi ako maniwala sa iba na yung mga dyan, kapag mahina yung boses mo, sasagutin ka agad na mataas na boses. Wala yan, makipag-usap sa'yo ng ayos yan. Ganun yung mga naranasan ko. Kahirap sa buhay. So, shout out sa lahat ng mga ka-5-9 dyan. Ingat tayo, gaya ng pag-iingat ko dito sa pwesto ko. Mahirap mga ka-5-9. Maraming salamat sa mga
may experience na ganito. Good luck guys. Ang dami pa sana akong share sa inyo mga karanasan ko sa mga ganitong trabaho. Pero wag na kasi parang nakakasawang pakinggan, paulit-ulit na. Tawanan mo lang yun o kaya smile mo lang yan, wala na, tapos agad. Pakumbaba ka lang, wala na. Sa mga kasamaan ko dyan, alam nyo na. Bye.